Okay, so para dito sa ating magiging tutorial ngayon, we will talk about naman yung tinatawag natin na inheritance. So it's part ng OOP pa rin 'yan, 'no? So ang inheritance is inheriting yung common information or data, yun yung meaning niya. So i-apply natin siya ngayon dito. So first, ang gagawin natin, magke-create muna tayo ng class and tatawagin natin siyang person. So opening and closing curly bracket. So in every OOP guys, dapat meron siyang class or yung magiging blueprint ng buong system natin. Now, sa class natin, meron tayong string name and then meron tayong int age. So dalawang variable, name and age, data type is string and integer. So after nun, magkakaroon tayo ng function dito and we will set yung data type niya into void. And then ang magiging pangalan ng function will be introduce. Then opening and closing ng curly bracket natin. Then dito, maglalagay lang tayo ng print natin. So print ln. Then opening and closing, lalagay lang natin my name is, then pagsasamahin natin yung string at saka yung variable, so kakailanganin natin ng plus as our concatenate. Pagdidikitin lang natin yung dalawa. And then lalagay lang natin yung variable na name. Okay? So ngayon, gagawin natin, isa-semicolon lang natin siya dito. Then after nyan, copy, then paste. So dito naman, ang gagawin natin, lalagay natin I am, then magkakaroon tayo ng plus para ilagay yung variable natin na age, then plus ulit, and then quotation, then lalagay natin yung years old. Okay. So ngayon, meron tayong dalawang introduction, yung my name and yung age natin. Now, ang gagawin natin next is i-apply na natin dito yung tinatawag natin na inheritance. So paano ba ginagawa yung inheritance? So magke-create tayo ng class dito. And then, let's say for example, ang pangalan ng class natin ay students. And then, or student. And then, ang gagawin natin, ilalagay natin yung extend. Then lalagay natin yung class person natin. Okay, and then after nyan, opening and closing curly bracket tayo. So paano gumagana yung inheritance dito? So again, ang meaning ng inheritance natin guys is passing ng common information of data. Ngayon, ang magiging common information natin dito is yung name at saka yung age. So ngayon, si person ang may hawak ng mga to. So ang gagawin natin ngayon, si person na may hawak ng common na information, i-extend niya yon sa magiging students natin. So yung students natin ngayon, ang gagawin natin sa kanya is i-receive natin yung name and age na yon. So ang gagawin natin, sa loob niya, lalagay natin yung data type na string, tapos gagawa tayo ng course since student ang paggagamitan natin. Semicolon, and then sa baba, system.out.print, then lalagay lang natin yung ln for new line, and then kukunin natin yung name, which is yung nandito sa class natin, then after nun, ipa-plus natin siya, quotation is studying, then magpa-plus tayo dito, and then tatawagin natin yung magiging course niya dito. And then after nun, semicolon. Okay, so next niyan ay ang gagawin natin, may error siya. So, ang nakalimutan natin dito is kailangan nga pala nating gumawa ng another function. So, ang gagawin natin, lalagay tayo ng void dito, study, opening and closing, and then curly bracket, and then ipipaste natin siya dito. So, ang gagawin natin ngayon, mamaya, i-call out natin si study para lumitaw itong name at saka yung course ng magiging student natin. So, yung next part naman, dito sa main function natin, sa main function naman natin, ang gagawin natin next is magke-create tayo ng object. So, para makapag-create tayo ng object and ma-access natin ito, kukunin natin si class na student.
and ilalagay natin siya dito. Okay, and then magke-create tayo ng object. Ito yung parang magiging bridge ng class natin papunta dito sa main method natin. So lalagay na lang natin student. So pareho silang student but ang difference ay small letter ito, capital ito. Ito yung class mo, ito naman yung magiging object mo. So equal natin siya into new student. Then semicolon. Then after nyan, para ma-access mo etong name and age na ito, kailangan mo munang tawagin yung student. Bakit? Siya kasi yung nagiging bridge natin. So tatawagin mo si student and then magkakaroon ka ng dot. Okay? So mapapansin nyo, after ng dot mo, meron ka ng name, course, and age na option. So kukunin natin una yung name, equal natin siya, and then double quotation. And then ilalagay lang natin, let's say for example na pangalan ng magiging student natin ay Ira, then semicolon. Then after nun, call out ulit natin yung object, dot, kunin naman natin yung age, then equal natin siya, and then since integer po yung age natin, so hindi na natin kailangan yung double quotation kasi for string lang yun. So gagawin na lang natin dito, ilalagay natin 22. And then after nun, call out ulit natin si student dot yung magiging course and then equal natin siya. So ang course natin ay string po siya. So since string yan, we need yung double quotation. Lalagay natin is BS Information Technology. Ayan. So, or sabihin na natin, para short na lang, BS IT. Ayan. Then, semicolon. Then after nyan, para ma-call out natin yung, kasi may dalawa tayong class. One is for study and one for introduce. So ang gagawin natin, dito sa baba, call out nyo yung object natin na study, dot, call out natin dito si introduce. Then mapapansin nyo, pag renan natin yan, ang meron lang tayo is my name is Ira, I am 22 years old. So, nawawala yung name is studying to course kasi hindi pa siya nako-call out. So, lalagyan lang natin ng spacing dito. And then, ang gagawin natin is call out natin si student dot tawagin natin si study. Then, run. So, eto siya. My name is Ira. I am 22 years old. Ira is studying BSIT. Okay? So, ito yung OOP natin for inheritance. Again, ang inheritance is passing of common information sa kabilang classes po natin. Now, ulitin ko lang ang common information natin dito. That would be yung name and yung ating age. Okay?